Ang lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network. At kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Petron. Petron knows you deserve only the best. Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-hoodshot pero for now, pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Pagising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretsyo na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Nag-uulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambulista, Jonathan de la Cruz at si Conrad Banal. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, oh, karambola, karambola. Magandang umaga, karambola. Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Ako si Conrad Banal. Wala pa tayong kasama. Darating na yan. Si Joel Laksamana po ay may sakit. Si Jonathan de la Cruz naman mukhang nabaha. Hindi, nandyan na yan. Papalapit na yun. Ngayon po, July 3, 2025, Huwebes. Maulan na Huwebes. Yan. Mapapanood ang karambola sa aming news website, www.dwiz882am.com. I-download DWIZ882 app. Pang-live yan sa YouTube, sa Facebook. Kung maaari, follow, subscribe, like, share, and comment. Yan. Okay ba yan? Mapapanood ang karambola sa Channel 23 Signal, Sulit TV, Satellite, TV Plus at GMA for the Box. Meron po dyan yung Aliw Channel 23. Meron din sa DWIZ News TV. Yan. Okay ba? Wala tayong babatiin ngayon, ha? Wala tayong ayaw batiin. Bakit nakatingin? Wala. Hindi naman pala. Wala, kala ko merong gustong ipahatid. Lumabas na po. Lumabas na ang pangalan ni Atong Ang. Naayon dito sa testigo, pati yung tunay na pangalan ng star witness, yung alias Totoy, ay lumabas na rin po. Ang pangalan ng witness pala ay babae. Julie Patidongan, alias Totoy. Okay. Nag-file na po ng complaint sa Mandaluyong City Prosecutor's Office. Yang whistleblower na si Julie Patidongan, alias Totoy,
na sinabi po ang mastermind sa pagpatay, murder ang kaso mahigit 100 daw. 100 empleyado ng Isabong, ayan si Atong Ang at kasama si Gretchen Barreto. Kidnapping at pagkawala nito mga to. At meron pang mga ibang sinabi doon. Meron pang 2 iba, Eric De La Rosa at Celso Salazar. Sila daw po ang mga masterminds. Okay? Si Atong Ang naman ang nagsabi, ididimanda niya rin daw yang si Julie, si Elias Totoy, Julie Patidongan. Si Patidongan, ididimanda niya naman daw din ng ewan ko kung anong kaso naman. Complaint against Totoy. Yan po ang kanyang press statement naman. Okay. Ako, gumugulo to Ang maganda rito, ang presidente po, mukhang President BBM, sumali na. Ayon kasi sa press officer, Claire, ang gusto daw ng presidente ay masali yung mga pulis. Yung mga pulis na kasama po dyan sa kaso na yan, nagpagpatay ng mga isabong. Yung daw involvement ng pulis dyan sa pagpatay niyang mga empleyado ng isabong. Gusto niya daw po makarating doon ang investigasyon. Okay. Yan po ang sabi naman, galing naman yan sa press briefing sa Malacanang. At alam daw ng presidente kung ano nangyayari dyan sa investigasyon na yan. Apparently, si Justice Secretary Boying, si Crispin Remulla Boying, ay nagre-report sa presidente. So, ang sabi po, ang presidente, gusto niya naman ay yung mga police involved. Naku, malalakas. Matataas na opisyal yun, pare. Mahirap. Yung mga ganyan, kinakabahan ako. Nakakaba. Ngayon, sino ba ito si Atong Ang? Yan pong isabong noon, kung inyong maaalala, sumikat yan, nagkaroon ng lisensya yan, binigyan ng pagkor yan, during the time of former President Rodrigo Duterte. No? Yung panahon po ni Digong. At ang chairman ng isabong noon ay sino nga ba? Si dating BI Commissioner. Well, it escapes my mind. Anyway, nagkagulo yan. Okay. May mga nawalang isabong, pero tuloy-tuloy pa. Nagkaroon na po ng ng pressure na tanggalin na yan. Okay? At ang sinasabing pinuno niyang isabong ay eto nga si Atong Ang. Pero ang sistema po dyan, siya ang, kumbaga, nagsimula niyan, pero may mga ibang grupong pumasok din dyan. Kumbaga parang mistisong franchise. Kumukuha ng kwan sa kanya, ng quote-unquote franchise. At may mga kwento pa nga, may mga sikat na media personalities na pumasok din dyan. Okay? At yun ay nababanggit na rin doon sa investigasyon ni Secretary Remulla. Okay? So mukhang handang-handa na yung kaso dahil na-file na nag-file na sa prosecutor's office dyan sa Mandaluyong. Hindi po ipa-file niya kung hindi nakahanda yung mga ebidensya. Yung mga testimonies ng kumbaga nagkaroon muna na investigasyon to
sa DOJ bago ipa-file yan. So kahapon nag-file na sa Mandaluyong at pinangalanan nga itong si Atong. Ang pangalan po ni Atong ay Charlie Ang. Pero meron siyang Chinese name. Hindi ko na matandaan yung kanyang Chinese name eh. Ang ano man Chinese name ni Atong Ang? Merong Chinese name yan eh. Alamin ko po yan, ano? Pero ang tanda ko dyan, nagkaroon ng kaso yan at nakulong. Ang sentensya ng kaso niya ay plunder. May kinalaman doon sa kaso ni dating Pangulong Joseph Estrada. Doon nga sa mga news from abroad, kasi noon naging wanted dito yan eh, sa Pilipinas. Tumakbo sa Las Vegas. At doon nagkaroon ng extradition proceedings para harapin niya yung kaso dito sa Pilipinas. Ngayon, nung nandoon siya ang mga balitang lumalabas, former Philippine government official. Yan ang description sa kanya. Bakit po? Lumalabas noon na siya ay advisor to Joseph Estrada. At ang kanyang kaso ay involved siya doon sa binibigay daw yung pera na nanggaling sa tobacco excise funds, dinideliver kay ERAP. At bukod doon, yung kinikita sa wedding, kasi parang nag-unified wedding yan eh. Yung Bingo 2. Yung Bingo 2, 2 numbers, pero bingo ang tawag, pero wedding yun. Ayan. Kumbaga, ang move noon ay to legalize wedding. At ang namuno niyan, ito nga pong si Charlie Atong Ang. Okay? Nasentensyahan po siya at nag-plea bargain at tumingi ng probation. So nung after so many years, pinakawalan na po siya. Kasi nagkaroon siya ng petition for probation. So under probation to noon. After a few years, tinanggal na rin po yung status niya na he's on probation. Okay? Pero magulo yun noon. Naalala ko yan. Yung early 2000s. Mga 2000, natanggal si ERAP 2001 eh, di ba? Mga 2000, later on, siya naman kinasuhan. At nung 2007, nawala na yung probation niya. But even before that, nakalaya na po siya. Okay? Ito pala yung pangalan niya, may nag-text dito. Chu Hai Si. Chu Hai Si. Yan. Chu, tapos Hey, Hay, Si. Yan po yung, pero ang talagang ano niya, Atong Ang, mas kilala siya. Ang, hindi ko lang alam kung ano talaga nakalagay sa birth certificate niya. So talagang sa sugal ang kanyang kumbaga expertise. Pwede na natin sabihin yon. Ngayon, didemanda raw niya si alias Totoy, na si Julie nga kung tawagin. At ang ano ba ang kaso? Anong ikakasuhin niya? Wala naman sinabi. Wala po sinabi si Atong Ang anong ikakaso niya dito sa witness. Okay? Basta sinabi niya magfa-file din daw siya ng kaso. Ano kayang kaso ang ipa-file niya? Kay Julie Dondon. Ano ba? Lalaki ba to o babae? Babae? Lalaki? Ba't Julie? Hindi naman LGBT siguro to. Hindi naman siguro LGBT. Hindi. Okay. Julie Dondon, pati Donga, kaya alias Totoy. Julie. Baka Julian. Baka Julian ang pangalan. Oo.
Ngayon, mukhang wala nang kapigil-pigil to dahil ang balita po, nagsalita na rin yung ang presidente po, sinasabi niya, gusto niya pati yung mga pulis. Pati yung mga pulis. Sumobrang yan noon eh. Ang laki daw nakita niya, bilyon-bilyon nga. In public, sinasabi ni Atong Ang kung magkano yung kinikita, daan-daang bilyon. Ngayon, recently, hindi ko lang alam, pero nagkaroon ng ugong-ugong na nagkapalitan daw ng maanghang na salita. Etong si Atong Ang at saka itong si Secretary Boying Remulla. Kaya nga yung si Secretary Remulla, kinausap pa in private si Supreme Court Chief Justice Alex Gismondo tungkol doon sa claim, apparently, allegedly, reportedly, although hindi pinangalanan sino yung nag-claim, ngayon lumabas na yung pangalan niya, so presumably siya yon, si Atong Ang yun. Ang sinabi ni Boying, ang claim daw nung suspect na mastermind, sa kanya, harapan, face-to-face, pati nga Supreme Court, kaya ko eh. Yan ang background niyan. So, paano po kaya ito? Lumaki na ang sunog. Okay? Even before the filing, no actual case po diyan sa Mandaluyong, lumalabas na itong pangalan nito. Although hindi sinasabi ng Department of Justice, pero lumalabas-labas na yung pangalan niyan. Okay. Ngayon, hanggang diyan ang tanong po, ang spekulasyon, hanggang diyan lang ba yan? May sinasabi kasi, siguro si Wenner hindi kasama dun eh, yung A group, Alpha. Ang Alpha po kasi yan yung first alphabet, yung first letter sa alphabet ng Greek alphabet, first letter sa Greek alphabet, Alpha, A-list. Pag sinabi mong A-list kasi, it's an idiomatic expression, sinasabi mo yan yung pinakamabibigat. Yan yung top, yan po yung A-list. Halimbawa, kung hindi ka kasama sa A-list, hindi ka imbitado. Hindi ka imbitado sa mga affairs. Ganun yun. Yun yung ibig sabihin ng A-list. Ngayon, tinasabing Alpha po yan kasama. Meron pa daw iba dyan. Okay? Bukod dun sa nabanggit na pangalan na Atong Ang at saka Gretchen Barreto, meron pa daw pong iba. At ang umuugong ngayon, merong mga sikat na media personalities na involved din dyan sa sabong, sa e-sabong. Ang laki ng gulo kasi na ginawa niya e-sabong. Ang daming nalulong, meron pa ngang nagkakapatayan, nababaon sa utang, kumbaga, ginulo po ang maraming buhay. Okay? Yang e-sabong na yan. Walang iniwan ngayon ang nangyari doon sa e-sabong sa tinatawag na social disturbance. Marami pong buhay na mga kababayan natin nasira dahil dyan sa sugal, nalululong, nababaon sa utang. Pag sinisingil, nagagalit, nagkakapatayan. Nagkakahiwalayan po. Ayan, nagkakagulo ang pamilya, which is ang family unit, the basic unit of society. Nagugulo dahil dyan sa bisyo. Kung punta toong sa araw-araw, daan-daang milyon ang kinikita. Nung merong mga paisabong, hindi po malayo isipin na ganun din kalaki, daan-daang milyon, ang nawawala naman doon sa mga tumataya, natatalo. Di ba? Kapag may kumita, merong gumasta. Merong yung pong kita na yun, dahil sa sugal, ibig sabihin, yung mga nawala, natalo sa isabong. Kung ang estimate, yun lang napupunta sa PAGCOR, kakapiranggot
kakapiranggut lang nung kinikita doon sa isabong. Kakapiranggut lang, ha? Kakapiranggut lang. Although, noong pong pinag-uusapan niyang isabong na yan, kung ititigil na ba, ibaba na ni President Duterte, ang press release ng PAGCOR, kampi yung PAGCOR sa isabong noon eh. Ang press release nila, umaabot daw ng bilyon ang kinikita, ang bayad sa kanila. Kung computein po, may daya yung compute na yon noong PAGCOR. Naalala ko yan, pinag-uusapan namin sa Karambola yan. Kasi ang daya nila doon, lahat-lahat na, pati yung income tax ng mga empleyado, isinasama doon. Hindi po kita ng PAGCOR yun. Okay? Ang press release ng PAGCOR noon dati, palagi, kaya kung magkano lahat yung tax na binabayad nitong isabong operators. Hindi yung magkano yung share ng PAGCOR na isabong. Kakapiranggut pa lang yun. Yung kakapiranggut pa po na yun, daang milyon na yun. Di isipin mo, magkano ang pumapasok na pera dito sa mga isabong operators? Napakalaki. Di ba? Kung ganun kalaki ang pumapasok sa kanilang pera, wala po exact na pag-aaral na ginawa ang PAGCOR dyan. Yun ang malaking problema doon. Walang talaga eksakto kung magkano yan, yung industry na yan, and everything. So, kumbaga, ang desisyon po ng presidente noon na itigil na yan, dahil sa public pressure na rin. Dahil lahat-lahat na umaangal na. Pero yung actual na facts and figures, hindi po nagawa ng PAGCOR yun. So magkano ba talaga ang kinita dyan sa isabong na yan? Bilyon-bilyon daw. Yung bilyon-bilyon na yun, ibig sabihin, bilyon-bilyon din yung natalo sa mga tumaya dyan. Every 3 minutes meron eh. At saka kahit sino, meron eh. Okay? Kaya nga may mga pakabit na dumami yan eh. Hindi lamang po isang site. Halimbawa, kumbaga, yan sabong kasi meron talagang lugar dyan. May arena nga, cockpit. Cockpit, kung sabihin, arena, kung tawagin minsan eh. Doon nagsasabong. Ito, dahil nagkataon noon, medyo may pandemic. So, bawal lumabas. Sila ay may lugar lamang na kulong at doon nagpapasabong. Para po makatanggap ng taya, ginawang electronic. So, doon nagtataya. Yung mga may pasabong na yun, hindi lang po iisa yun. May mga iba-ibang lugar. Okay? Ngayon, ang sinasabing setup niyan, ay merong overall control. Dito ata sa lugar ng Metro Manila, Luzon or what, ang sinasabi si Atong Ang yun. Pero sa mga ibang lugar, merong ibang may control nung isabong. Yung dito sa, kumbaga, sa area ni Atong Ang, meron pang mga ibang personalities dyan na involved na sikat. Ang sabi doon sa report na hindi naman nilalabas pa, may mga sikat daw na media personalities na nandyan. Kailan mararating yun? Yun po ngayon ang tinatanong. O makakarating ba doon? Dahil ang presidente, ang gusto niya atupagin ay yung mga pulis naman na involved. Paano pa yung mga ibang involved dyan na malaki din ang kinita? Sila ba ay kasama doon sa pagpatay? Kung mahigit 100 dyan, massacre na po yan. Kung yung sinasabi ni Elias Totoy na mahigit 100 ang pinapatay. Pinapatay may utos. Parang gangland. Alam niyo po sa mga style syndicated crime syndicates, ano yan? Message. Pag meron na mamatay, halimbawa, dyan sa mga drug cartel, depende sa style ng pagpatay, alam mo kung sino yung grupong gumawa noon. Dahil po doon sa may message, doon sa pagpatay. Ganyan din yung crime syndicates noon ng mga mafia.
Meron nga doon sa mga napanood nating Godfather, pinadadala pa yung isda. Yan, may mga ganun style. So yung pong pagpatay na yan, ay may message yan. Ibig sabihin, talagang organized crime ang nangyari dyan. Kung organized crime yan, ay hindi lamang po si Atong Ang o si Gretchen Barreto ang dapat na managot. Bagkus kundi yung mga kasama nila dyan. Sino-sino ba yun? Malalaman ba natin yun? Sino-sino ba yung tumatanggap sa police force nung panahon na yun? Diyan po mauuwi lahat yan. Sooner or later, diyan mapupunta yung investigasyon na yan. Okay? Ito ngayon ang very interesting. Ang Catholic Church po ay nagsasalita na ng tungkol dito sa e-gambling. O kung tawagin nila e-gaming. Pero kung talaga pong susuriin natin, talaga sugal. Sugal talaga siya. E-gambling. Okay? Under scrutiny po. Nananawagan na po ang CBCP. Pinangungunahan ni Cardinal David. Okay? Na magkaroon na raw po ng measure. Ang unang-unang nag-propose nito, kasi ang sinasabi nila, wala nang iniwan sa isabong to, mas malala pa. Etong e-gambling na to, mas malala pa sa isabong. Kasi po itong e-gambling, hindi mo na kailangan maghintay ng sultada. Ibig sabihin ng sultada, magtatapat yung dalawang manok at magbabakbakan. Pag may nanalo na, nanalo ka, talo ka. Tapos, simula ulit ng taya. Parang every 3 minutes ata yung sultada Parang gano'n. Kaya ang lakas, ang bilis. Pero po itong e-gambling, wala nang ganong hintayan. Kung kailan mo naisipan tumaya, pwede ka na agad tumaya. At 24/7, nagising ka sa gabi, na-jingle ka. Teka, bago ako juminggle, tumaya muna ako. Pwede yun. Kaya nyo pong gawin yun kasi 24/7 yung e-gambling. Kaya nagsasalita ng rin ngayon, maski CBCP. Okay? At bakit daw, itong number 1 na sinasabi nila, heavy advertising ang ginagawa niyang mga e-gambling na yan. At pinapayagan yung heavy advertising. At bukod pa doon sa heavy advertising, sino mga ginagamit nila? Mga sikat. Ikaw ba, Winner, niyaya ka na mag-endorse ng e-gambling? Hindi. Apparently, hindi tayo sikat mga sikat lang po ang kumbaga nag-i-endorso ng e-gambling, sari-saring e-gambling. Babalikan po natin yung paksa na yan. Karambola Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Aliw, Channel 23. DWIZ 882. Kasama pa rin natin si Winner at si... Okay. Siguro paparating na si Jonathan. Nagte-textan na kami. Sinasabi ko parang hinahanap kayo. Hinahanap kayo ng mga baliw. Maraming baliw dito sa YouTube. Hinahanap sila. Okay. Pero ang nangyayari po ngayon, ang bukod dyan sa Isabong, yung murder cases sa Isabong, lumalala po talaga ngayon yung e-gambling, e-casino, kung tawagin. Kasi kung bakit e-casino yan, lahat ng klaseng game sa casino, pwede dyan na online. Winner, gusto mo ng roulette, gusto mo ng baccarat. Yung baccarat, yan po yung Lucky 9. Sa kalye, blackjack. Hindi ko lang kung may dice game dyan Pero slot machine, meron din. Lahat-lahat ng klase, kumaga, para kang nasa casino na mismo.
At ang advantage nitong e-gambling na to, wala mo pinipiling oras. 24 oras, 7 days a week, 30, 31 days a month, 365 days a year, bukas po yan. Okay? Mapaggabi, mapaaraw, tanghali, na-jingle ka, na ano ka, kung ano man. Okay? Available yan. Gutom ka, busog ka, available yan. Okay? Nagfe-Facebook ka o nagrarally ka, nagtatanim ka ng kamote sa likod ng bahay, available yan, e-gambling na yan. Walang pinipiling edad, walang pinipiling gender, okay? Wala pong pinipiling sex, LGBTQI, wala po, walang pinipili. Mapapare, mapamadre, mapapastor, mapasatanista. Pwede, wala po pinipili yan. Everybody. At mukhang, kaya nga, yung mga nandiyan sa e-gambling, yung e-casino na yan, na nakalista sa Philippine Stock Exchange, ay sikat na sikat po yan. Dahil alam nila, napakalaki ng kita. So ano mangyayari? Listed sila nung isang beses kasi etong kontrabidang Senator Sherwin Gatchalian, kontrabida sa mga e-gambling. Nag-file ba naman ng bill? Gusto niya medyo gawing istrikto yan. Ang gusto niya pong mangyari, magkaroon ng regulasyon at huwag payagan ng PAGCOR na gumamit ng mga e-wallets. Ayan, sa pagtaya-taya kasi mukhang dumali ng gusto dyan. Yan po ang gusto mangyari ni Senator Gatchalian. Ano nangyari sa stock market? Nako, bumagsak yung presyo ng mga listed na e-gambling. Okay? Bill pa lang yan, Bill pa lang yan, hindi pa yan na napapag-usapan. Nag-file pa lamang ng bill at ang nangyari dyan po, bumagsak na nga itong DigiPlus Interactive Corp. Ayun, nandito na siya. Nandito na, mukhang nabaha nga mabaha. Baha at saka traffic. Grabe po, yung DigiPlus, ilang percent na? Nakaka 20% na ng tastas. Ang laki, no? At ang transaction halos umabot sa 1 bilyon dyan sa stock market. Ganon kalaking epekto nung ginawa ni Gatchalian. Kasi yung DigiPlus kasama yan sa e-gaming Nag-free fall. Free fall. Yang DigiPlus po na yan yung may-ari ng Bingo Plus, Arena Plus, at saka Game Zone. At ang balita, papasok na raw yan sa foreign markets. Parang galing naman nun. Alam mo ba to kay, Albi? Binili na ata ni Eusebio Tanco ng STI. Yun ang balita Nagkabilihan na. Ako kailangan ko ng tubig. Yan, importante yan. Importante yan. Thank you. Ang sinasabi po ni Senator Gatchalian, ito malakas ang loob nito Kasi wala. Pero wala yung siya. Pamilya nila nasa casino baka naman competitor to e-gambling. Hindi, pwede naman sila mag-e-gaming din pero ayaw nila yun. Ba't ayaw mo? Meron silang casino, yun ang yung casino mo, dilagay mo. Hindi, hotel yung kanila actually. Hotel and casino. Yung hotel, naging casino. Pwede naman yung... Yan daw epekto sa pamilya ang kinakakaba niya. Well, anything. Ang gusto niya lang, huwag gumamit ng e-wallets. Pwede ba yun? Paano makakataya? Magkakaroon ng transaksyon. Ayan. Yan. Kagaya sigarilyo, alak, o ano pa ba? Pagnanakaw, scamming.
So, ang analysis po sa stock market, kung bakit nagbagsakan yan, halimbawa yan, DG Plus na yan. Galing nitong DG Plus. Ha? Ang market capitalization, yung bagsak pa lang, pag yun, may git 1 billion, magkano yung total capitalization yan? Ang laki po. So, sabi ng mga market analyst, ang ano po ngayon, sa mga online gambling, napakalaki daw po nung risk noong pag-file ng bill. Nag-file lang ng bill, hindi pa pinag-uusapan yung bill. Matagal pa po yan, mag-hearing. Ano ba ang proseso dyan? Parang Jonathan, Well, hindi ko masyado. ipapasa yan sa first reading muna, tapos ipapasa sa committee for hearing. Committee hearing. Yun ang matagal. Matagal yun. Pero alam mo, paano yung Conrad? Kaya ganyan ang ating effect ng ganyan ang reaction ng market sapagkat doon sa nangyari, doon sa Pogo. Yung mabilisan ba? Nagkaroon ng mga hearing, etc. To the point, Biglang ban. hindi na pag-usapan kung paano yung transition. Ayan. Because it was there ito ngayon. At marami nang tumaya ka mo. At saka hindi lang, yung marami na Nag-invest. nagpundar, at lahat, etc. Di ano ngayon ang gagawin natin? Ganyan din dapat yan. Kung meron kayong ilalagay na semi-ban or whatever it is, transition ang kailangan dyan. Hindi naman total ban yung gusto ni Senator Gatchalian Okay lang yun. Ang gusto niya lang, i-regulate. Yes, okay lang. Sino ba dapat na mag-regulate? PAGCOR? PAGCOR. Paano sa magre-regulate yung PAGCOR kung kasama sila? Well, yung isabong nga, hindi nila na-regulate. they're getting Kaya out. nagkagulo yan They're getting out. My understanding is that they have only 3 or 5 years to be co-developers. They will eventually be just regulators. Yun ang pagkaintindi ko. Yan. So, dapat gano'n na mangyari. Dapat gano'n na mangyari. Pati yung mga casino, give up na nila. Ibenta na. Kasi merong ganyan, halimbawa sa Cebu. Sa Cebu kasi yung Gokong Way Group. Meron. Featuring Secretary Decgo. Yung pong kasing top executive niyang Gokong Way Group. Lalo na yung JG Summit. Naging advisor, economic advisor ng presidente. At isa po sa powerful. Napaka-powerful. Yung Gokong Way Group nagtayo ng casino complex, a resort complex na may casino sa Cebu. Integrated resort. Ang Sa tawag Cebu. nila. It New Star. It so happens, ang PAGCOR, meron din casino sa Cebu. So yung sa PAGCOR operated casino sa Cebu. Sila po mismo nag-ooperate niyan. So lahat ng kita niya napupunta sa PAGCOR. Yung sa Gokong Way Group ay bago. Umangal ngayon. Hindi ko alam, featuring Decgo rin, basta umangal sa PAGCOR. Sabi sa PAGCOR, nag-utos ngayon ang higher-ups ng PAGCOR, wag na kayong magpo-promote marketing or what dyan sa Cebu. Let it die. Ha? Let your operations die. Ganon? Hindi na mag-promote. Umaangal yung JG Summit Gokong Way Group Di ba lang, wag na kayong mag-promote. So wala nang promotion. Huwag kayong mag-promote dyan kayo. Grabe. Pero kahit wala promotion, yung mga taga Cebu, mas gusto pa rin magpunta. Dalawa kasi ang Hindi dyan. ko alam bakit ganun Yung PAGCOR operated na casino dyan sa Cebu is nandun dun sa mga Gatchalian hotels. Meron. Nandun sila. Hindi yung dating plaza, Cebu Plaza. Sila rin yun. Gatchalian din ba yun? Akala kong PAGCOR yun. Hindi, PAGCOR ang nag-ooperate pero ang may-ari ng... Nagre-rental sila. Sa mga hotels. So, nagre-rental yan. Ganon din yan yung mga PAGCOR operations. Nagre-rent lang sila. But they are the ones. So, meron silang sharing. So, hindi pa po alam kung ano mangyayari dito sa e-gambling na to. But it is definite, ang laki na epekto sa society. Kasi yung mga stock analysts ang sinasabi nila, yung mga measures na gustong mangyari. Kasi early this year, yung Bangko Sentral, nagsalita na rin po dyan. Gusto nilang ma-regulate yung online gaming sa digital, sabi ng Bangko Sentral. Ngayon, ang Senador, Gatchalian, nag-file ng bill
Ang sabi po ng mga stock analysts, good yan for society. Pero bad yan doon sa mga kumpanya. Sa business, pati. Doon sa mga kumpanya. Bad sa business. Kasi yung mga yan ang nakakalikom. Kasi yung gaming na yan is not only meant for the Philippines, nag-ano rin sa ibang bansa. Ngayon, ang problema natin, paring Conrad, ganito. Because we are a globally connected country, iban mo man lang yan, walang mga sasama Pinoy, etc. Wala. Magsusugal sa labas. Magsusugal sa labas. Kukuha lang lahat yung mga, papasok dito yung Hindi. mga, Ang difference lang doon, accepted ba yung mga local e-wallets doon sa tayaan sa labas? Hahanap po ng paraan. there will come a time. Hindi, kagaya niyan, GCash. GCash ay kasama ni Alibaba eh. Ang GCash, magkakaroon na rin sa international. Oh, Ang hirap. At saka kasama sila ng Alipay. Hindi, ang tendency po niyan, hindi iban. Yes. Mas mukhang gusto ko talaga yung sinasabi ni Cardinal David. I-regulate mo. I-regulate natin yan. Sabi niya, kahit sino na lang kasi pwedeng tumaya. Meron, there are ways para ma-regulate mo, malimit mo sinong tataya. Meron kang KYC. O sino ka ba? Tapos meron time kung kailan ka pwedeng at saka meron limit ang iyong bet. Sabi po ni Cardinal David, sino pa ba pupunta sa casino, magbibihis ka? Kailangan maghara pa isip ang suot mo. Magastos pa yung gasolina. Magpaparking ka pa doon. Samantalang doon sa kahit naka-brief ka lang. Di ba? Kayang-kaya mo naman tumaya. Ang bilis-bilis pa. Yun ang sinasabi nito si Cardinal David. Ngayon, wala na raw pakialam yung mga regulatory agencies kung kahit mga bata tumataya dyan. Yun. Dapat nag-aaral yung mga yan. Tapos, yung baon nila galing doon sa OFW na nanay. Binibigay yung baon. Yung baon tinataya ngayon. Sabi niya, dati, galit na galit tayo, na-addict sa droga. Nagalit tayo yung isabong na sinisira na yung fabric ng moral fiber ng society. Ngayon, wala tayong ginagawa dito sa e-gambling. Yun ang reklamo nito si Cardinal. Sino daw ba yung mga celebrities? Wala nang hiya. Nag-i-endorso ng mga gambling sites, nag-ihikayat sa social media, mga celebrity pa mismo. Sino ba mga celebrity to, pare? May mga, kaya sina... Mga sikat? Mga sina Manny Pacquiao. Pinatulan ni Manny ba to? Oo, kasi Arena Plus siya. Sino yun? Si six-man ng NBA? Si na Pinoy Phil-Am. Clarkson, yan. Endorser ba si Clarkson? Arena Plus, siyang endorser. Ngayon daw po, noon, wala tayong pakialam. Okay. Baka kailangan makialam na. Hindi lang daw po tayo, nagpapabaya. Hindi lang pabaya ito. Kasapakat pa tayo. Everybody, all Filipinos. Hindi lang kapabayaan to. Ay kasama pa tayo. Anong suggestion ni Cardinal? Iyon na nga, regulations. Strict regulation. Hindi naman niya sinasabing ban. Kailangan Kasi daw po magising na. Ang lessons learned from yung Pogo, binan natin completely, etc. Naghanapol tayo sa underground. Ayan. Yan. Meron pong laging reaction. If there's an action, there is a reaction. So, ang reaction doon sa complete ban ng Pogo, ayan, nagkagulo-gulo. Nagkagulo. Napunta sa scam. Scam, lahat, etc. Napunta sa underground. Hindi po natutukan ng gusto. So, dito, bakit ba kasi nasimulan agad dito? Nung na-ban ba yung Pogo, dito na agad napunta? Hindi dati, parang Condra, if you remember, yung mga Bingo Plus, mga nanay natin ang nagbibingo kasi masarap, walang ginagawa, di nagbibingo. Yun naman, yung may mga presyo, ay may mga gifts, hindi naman yung talagang gambling. Meron siya, pag nanalo ka ng nagbingo ka dyan, bibigyan ka ng
karaoke or something, mga ganong klase. Gift items. Hindi gambling. Ngayon, it evolved into a gambling site. Ang ngayon po, mahigit sa kalahati na ng bets ay nanggagaling sa e-gambling. Yan ang figures na nanggagaling sa PAGCOR. So hindi na sa casino. Entertainment area. Sa totoong casino. Mahigit sa kalahati na e-gambling. O yan. Adi ang hirap mo na ngayon sa watayin yan. Paano yan? Paano yan? Ngayon yan? Medyo malaki-laki ang problema. Oo. Magkakaroon po ng hearing sa Senado tungkol doon sa bill. Ayan sigurado maraming maraming lobby na mangyayari. Naku, kinakabahan ako, pare. Pag mga ganyan lobby na, pati mga senador, kasi ang senador yan ang matatakaw sa lobby. Lobby ng hotel? Sa totoo lamang po. Bigyan kita example. Oh. Noon po, si President Duterte, gusto niya ng tax reform. Gusto niya yung personal income tax, babaan. Kasi nga lugi na tayo eh. Ang usapan noon, magkakaroon ng VAT, Value Added Tax, sa sales. At maglilipat po ang taxation from income to consumption. Matagal na natin gusto mangyari yan. Kapag ikaw, hindi ka naman magastos, makonsumo, wala kang tax. Ay ikaw, maluho ka, bili ka ng bili, ay may tax ka. Ganon. Hindi sa income. Medyo nabola po tayo doon, niloko tayo ni FBR. Pinasa yung yung VAT lang, yung Value Added Tax, hindi po ginalaw yung personal income tax. So, naging doble ang tax sa atin. So, nung panahon nitong si President Rodrigo Duterte, binagsak niya ang personal income tax. Okay. Pero malaking mawawalang revenue sa gobyerno. So, ano yung mga ibang measures para matakpan yung pagkawala ng revenue sa personal income tax? Ang ginawa po ni President Duterte, tinaasan ng tax sa gaso. At saka tinataasan yung tax sa luxury cars. Parang gagawin niyang triple o doble ang tax. Gagawin doble ang tax. Total, kaya nyo naman. Sa luxury cars. Yan po yung pumasa sa House. Pagdating doon sa Senado, yung luxury cars, imbes na magdoble yung tax, di ba, halimbawa, ang tax 100, magiging 200. Imbes na maging 200 yung tax, pagdating sa Senado, anong ginawa nila? Kinalahati. 50. Ginawang 50. Ang rason nila doon ay... Ayan. Ang rason nila doon hindi ko, konti lang naman kasi nakaka-afford niyan eh. So... Hindi, ang rason doon, naglabi yung mga dealer na mga mamahaling kotse. Naglabi ba? Yeah, yun ang rason Akala ko doon. sinabi nila... Yan ang rason doon. Kaya nga nagulat. Yung mga ordinaryong dealer na mga ordinaryong kotse, bakit naman kami sasalo? Nung labi nitong mga lalaki na nga ng kita niya mga yan Bakit? Parang... Hindi, kasi... Ganyan po kasi mas madali maglabi sa Senado. 24 lang yun So pumasa sa House, yung doble yung tax ng luxury car. Pagdating sa Senado, kinalahati. The happy days are here again. Ganun yun. Kukunti sila lang naman ang makakakuha ng luxury cars. Sila lang can afford. Pero still, malaki yung tax noon, pare. Kung halimbawa, ilang units ang nabebenta dito sa atin, 5,000 units of luxury cars a year, ang laking tax noon. Pero kung kakalahatiin mo pa, yung best na yung dating kita, ba't hindi na lang maintain? Ang matindi ron, ang gusto doblehin, hindi na lang maintain, kinalahati pa. Sobrang lupit naman nung labi na yon. Ang dami nila Ano madami? Ang dami nilang can afford na pala. Akala ko konti lang
kahit sa sulok ng Pilipinas, punta kami, makikita kang luxury. Kaya nagulat nga ako, Cagayan de Oro. Kaya na nila. Grabe. Wah, ang dami rin mayayaman eh. 10% of the population, in theory, as a rule of thumb, can afford. Pera pa dyan yung mga smuggler. Dami nun. Pera pa dyan yung mga senador, congressman. Yung, at saka brand new, Hindi yung mga kalad-karin. Hindi smuggled or what, hindi. Brand new. So, pag nangyari itong regulation on e-gambling sa e-casino, hindi ako magtataka, super lakas ng lobby dyan sa Senado. May equivalent ba sa House? Wala, ano? Na regulation? Oo. Na kamukha nung bill ni Gatchalian? Wala pa yata. Wala Pero pa. magkakaroon yan. Kasi po malakas na ang objection. Maski nga CBCP nagsasalita na eh. Okay? Ang sinasabi ng ni Cardinal David, addict na. Na-addict na ang mga Pilipino. Nung na-addict sa droga, galit na galit tayo, ngayon daw na-addict sa sugal, parang wala. Wow, ano lang. Ha? Parang wow lang. Okay. May mga pari kasing nahihilig sa tupada. Hindi naman, hindi sila kasama dyan. Sa tupada? Tupada, marami daw nakikita mga pari doon. Nagtutupada. Ang kita raw po dyan sa e-gaming, mahigit 50 billion na. Isang quarter lang. Okay? In one quarter, ang kita 50 billion. Sa 4 na quarters, hindi malayo maging 200 billion. Yung 200 billion na yun po yung mga natalo sa mga tumaya. At mas mahigit pa ron. Kasi yung kita na yun, 50 billion, hindi lang winnings yun. Net. Ibig sabihin, di hamak na mas malaki pa sa 50 billion in one quarter ang total winnings. Okay? Yung po 50 billion, awas na, labas na doon yung mga gastos. Total winnings. So, magkano dyan? Magkano ang total winnings? Yun yung mga nawala sa bulsa ng ating mga kababayan. Umiikot naman daw yan sa ekonomiya. Paikutin nyo mukha nyo. Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. July 3, 2025. Kasama natin, Jonathan De La Cruz. Ako po si Conrad Banal. Si Joel Laksamana po ay hindi nagtataekwondo. Oo. Tinaekwondo niya siya nung kanyang gout. Tinaekwondo siya. Siya ang nataekwondo nung gout. Ayan. Maliwanag lang. Maliwanagan lang. Ano? Kasi naghanap kayo eh. Ay, nahanap niyo eh. Alam niyo ba, na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office or PCSO ay kawang gawa. Sa bawat ticket mo, sigurado may matutulungan kang Pinoy sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi ka nila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Ayan. May nanalo na raw nung isang game. Meron na? Meron. Yan bang PCSO, hindi naman gambling yan? Hindi. Wala nga e-gaming to eh. Ano to? Pupunta ka doon sa tayaan. Saka yan, ano yan, parang pastime. Pastime ba? Hindi, charity to eh. Hindi naman napupunta. Hindi ka mukha nung mapupunta sa bulsa ni Yossi Tanco eh. Hindi DG Plus. Yossi. Tatlo-tatlo pala yung nun. Good morning, Yossi. Yung pasugal nun. Hindi ka na pala saya. Magkano kanya yan binili kay Albi Benitez? Malaki yan. Hindi naman daw. Ay, mukhang bibili. Mukhang siya rin ata yung bibili nung Bistro Group. Si Yossi. Hindi ba? Baka kasama si AS3. AS3. Ito naman si
ito naman si Toto, sinasabi niya, hindi daw kasama doon sa pagbili ni Yossi Tanco si Aibana kasi ano eh. Hindi. Endorser eh. Endorser. Ng nung Malay mo. Endorser ng Bingo Plus? Bingo Plus. At saka yung mga ibang mga palaro. Silang dalawa si Clarkson, Manny, si Piolo Pascual at saka si Aibana. Yan yung mga kilala na endorsers. Aha. Eto po, yung meron pa daw 4 na umamin na sila ay accomplice nitong si Elias Totoy. Doon sa mga pinatay na hanggang ngayon missing pa rin ang tawag. Hindi. Sa tagal ba naman 5 taon nang nawawala yan eh. Patay na yun. Patay na yan. Legally. Di ba? Hindi pa raw po madesisyonan ni Secretary Boying Remulla. Kasi wala pang kaso ito mga ito. Paano ka magiging state witness kung wala ka namang kaso? Hindi, actually, ang nangyari dyan... Pwede ba dyan? Hindi, ang nangyari dyan parang ganito. Di ba nakasuhan sila? Tapos, nakulong ng konti, sandali. Pagkatapos nakapag-bail. So may kaso? May kaso. So pwede state witness? Ang ano ngayon, you have to refile, or hindi naman refile, pero ano yung mo from the archive, yung kaso na yan para malaman kung sino ang pwedeng... Kung pwede. Kung sino ang ang magdidesisyon yan ay korte rin. Korte rin. Ang korte po kasi, titimbangin yung sinasabi mo at kung ano po yan, importante. Kailangan doon sa kaso ng murder, sasabihin po, okay, pwede kayo state witness. Pwede ka. I-charge ka muna, pagkatapos i-discharge ka. Ini-evaluate po yan, hindi basta-basta gusto mo, pwede. Hindi mangyayari yun. Kaya to si Elias Totoy, na-evaluate na po yan. At meron na daw affidavit. Yan si Elias Totoy. Meron na. Pinangalanan na rin siya ni Mr. Ang, ni Atong. Na siya yung head ng Julie, Siya yung head ng security niya dyan sa Manila Arena. Ngayon po, another development, yung illegal gambling ring sa Tarlac. Meron? Ang lupit. Meron po dyan sa Tarlac, mahigit 90 individuals. Anong ginagawa? May financiers. Ano ba yung gambling nila? Sa San Vicente, naku, malapit pa sa amin to. May financier. Anong eskema naman nila dyan? Ano bang kanila? Raffle. Nagra-raffle. Hindi naman gambling ang raffle Raffle, tapos ang premyo cash. Ayan. Okay. Di waiting yun. Tinawag lang na raffle. Anak ng toko naman. Mag-raffle tayo. Lulukoyin nyo pa kami. Pa-raffle daw. Monthly raffle. Ayun. Babaganda yan. Ang matindi rito, hindi naman binibigay yung premyo. Ano pala? Mananalo ka daw ng milyon. So, ang daming tumataya. Bumibili ng raffle ticket. Fraudulent naman daw. Fraud. Hindi nagbibigay yung premyo. Hindi at least yung wedding may nananalo Hindi wedding ito. Hindi, raffle nga na bibili ka ng ticket, wala naman ka panapanalo. Niloko kayo, in other words. Okay. At ang pinalalabas pa nito ay authorized sila. Ba? Sino nag-authorize ng munisipyo? Hindi ko. Anak ng tokwang. Ang galing talaga sa pagdating sa sugal. Kanya-kanya na. Yung ba ibig sabihin? Oo. Ito, bibigyan kita ng permit. Mag-raffle ka dyan. Mahigit 1 taon na raw po itong paraffle na to. Mahigit 100 yung pinick up dyan sa Tarlac. Na sumasama sa raffle. May financiers. Merong office workers. Lupit Saan kayo nagpaparaffle kung 100 kayo? Sa gym ba? Merong mga distributors. Hayop. Hanip.
At meron mga agents. Ba? Mabigat? Mabigat ito, Mabigat yan. pare. Meron pa silang tambiolo. Ayun. 20 pesos lang po per Ang iyong entry. entry. Tapos mananalo ka raw ng milyon. Ayop. Ang problema, ang findings ng pulis, wala naman nananalo. Di fraud. Hindi lang illegal gambling ang kaso po nito, PNP. Di ba fraud yan? Racketeering pa yan. Maliwanag ho na may nananalo. Yung Yung financier. Tatlong financier. Sila lang. Kaya fraud. Fraud yan. Kanya-kanyang gimmick eh. Ha? Kanya-kanyang gimmick. Grabe ang crime. Grabe ang ganyan. Bakit nga ba, talaga bang by nature, sugarol ang Pilipino, Jonat? Hindi ko kataan. Hindi naman yata. Naalala ko noon, ako ay napapasugal dahil wala akong pera. Kaya ako nagsusugal para kumita kasi magaling ako sa poker. Ayun. Kumikita ako. Pero nung meron na ako pera, bakit pa ako magsusugal? May pera pera na ka ako eh. Kami naman, hindi naman sugal yun, yung paluwagan. Hindi. Savings yan eh, scheme. It's a savings scheme. Hindi sugal. Ako napapasama ako sa paluwagan. Ako din, madalas. Paluwagan. Paluwagan tayo. Yung poker, lalo na kung medyo mayayaman yung... Mga kaibigan ko kasi mayayaman eh. Makakasama mo, Oo. kayang-kaya mo sila. Hindi naman marunong. Yaya ka ng yaya. Pare, mag-poker tayo. Tatalunin mo yan eh. Dapat po ganun ang sugal. Yung, Pero walang, ang laging bilin sa akin ng tatay ko. Enjoy. Pulis yung tatay ko eh. Oo. Walang yumaman sa sugal. Kasi nga, nakita niya, nalaman niya na kapag may poker game, sumasali ako. Sabi niya, Sinasabihan ka niya. walang yumaman dyan. Sabi ko, tay, alam niyo naman. Alam niyo naman eh. Allowance lang to. Naghahanap na ako ng allowance eh. Allowance lang. Pagbigyan niyo na ako. Sa totoo lang po, wala yumaman sa sugal. Ang matindi ko ma-addict ka eh. Kasi yung addiction po dyan, merong pag-aaral science, tinignan nila yung mga different kinds of addiction. Gambling, alcohol, drugs, yung computer. Yes. Yan. Meron po addiction yan. At nagiging para kay robot. Tinignan nila, nagkabit na mga sa brain, yung mga brain signals, minomonitor nila. Meron pong portion ng brain na na-activate, kaya kayo na-addict. At yun, pare-pareho lamang sa games, Sa iba't iba. electronic game, yung sugal, yung ganyan. Pare-pareho lang yung na-activate Yung na portion. na-activate sa ano mo. Doon po nanggagaling yung addiction. Aha. Di ano solusyon doon? Di wag mo i-activate yung brain. Ito naman, loko talaga to si Leo. May mga naa-addict yung host sa pagpapatong ng titulo ng lupa. Iba yun. Ibang addiction niya. Leo! Leo, yan Wag racket mo kami. na yan. Ikaw? Oo. Actually, talagang krimen na yan. Yan patong-patong ng titulo. Meron na addict Ay, nako. sa pagpapatong. Kahit saan ka mapunta sa Pilipinas, meron nagpapatong ng titulo. Ito malawakan daw. Eto nga, yung bayaw ko eh. Namatay yung tatay, naglilinis ng mga desk ng tatay. May nakita silang titulo, 10,000 square meters. Oy, malaki yun. Malaki yun. Bandang Laguna. Ba? Nung inalam nila, meron na nakapatong. Meron ng iba. At tycoon pa yung nakapatong. Ayun ang mabigat. Sabi niya sa akin, kuya, paano ko naman lalabanan yung tycoon na yan? Di ba? Sa kanya na yung 10,000. Baka ako ano pag gawin sa akin yan. Ay, nako. Negotiate. Kaya yung prime water, binabantayan ko yan kung anong gagawin ni BBM yan. Hindi, sinabi na ni Presidente. Hindi ko kayo tatantanan. Alam mo pare? Yung sa Isabong, ang gusto niya pati yung mga pulis imbestigahan. Oh, yes. Sa akin, nako, wala na to. Wala na to. Ano na to? Siguradong sasabog na to ng gusto. Kasi pati pulis Kasi may ma-involved daw. Ako mga pulis. At ako'y makukulong. Bakit ako lang ang makukulong? Sino ba talaga principal Mga namin? kasama dyan. Diba? May mga kasama pa daw ng mga judge, etc. Sabi ni Totoy.
Lupit ah. Malupit. Hindi, meron daw famous media personalities. Meron. Famous hindi yung... Basta-basta. hindi po Conrad Banalo, Jonathan De La Cruz hindi famous. Hindi, famous. Paano kaya to? Yung Prime Water, lumalabas ngayon na merong 4 na main issues tungkol dyan. Number 1, ano na pala dito paring Conrad, lumalabas, hindi lang pala 38, 74. Ang joint venture. Hawak nilang water districts? Yes, 74. Ano na yan, pare? Mabigat. And then, ang 20 to 30 of those, gusto na nilang i-rescind yung kontrata dahil walang nangyari doon sa sinasabi nilang joint venture. Ang main na panungkit ng Prime Water sa joint venture ay magbibigay sila ng pondo para maayos yung sitwasyon ng water district. Hindi nangyari. Ang ginawa nila... pero nakuha yung concession. Yung joint venture. Ayan. Isa yun. Nakuha, hindi ginawa yung kanilang pangako. Hindi nagawa yung kanilang... Hindi ba normal yun? Kumbaga, hindi out of the ordinary. Ganyan naman na nangyayari sa government contracts Hindi bibigyan kita ng prangkisa. Ikaw ay telco. Bibigyan kita ng prangkisa, sabi ng NTC. Ito mga gagawin mo. Yes, sir. So, bibigyan yung prangkisa, kumita at lahat. Ginawa ba? Ang mabigat yung mga dapat gawin, ginawa ba? Hindi. Ang mabigat dito sa Prime Water, tubig ito Tubig Ito, life. Water is life. Water is life. Hindi mo basta-basta. Nangako ka. Ano po yan? Universal right. Nangako access to water. Access to internet. Yan. Mga universal rights po yan. So, isa yan. Number 2, nung panahon na nanguha ng joint venture o nakikipag-joint venture sila at lahat, ang Secretary of Public Works and Highways noon, na siyang may hawak ng LUA at saka Water District. Ay si Mark Villar. Doon nila nakuha yan. May kaso rin si Mark? Conflict of interest yun. Sigurado. Bakit nanalo ng Senado? Nanalo na Pangalawa, kasama... kapatid, nanalo. Kasama dyan, ang nangyari dyan, ang in-charge, ang matagal na in-charge, committee chairman ng DNR at saka DAR, na siyang may hawak ng mga ganyan, sa Senado, ay si Cynthia. Teamwork. Magaling. Yan. Mother and son teamwork. Ngayon, sister and brother teamwork. Ngayon. Yan ngayon. Ngayon, mayroon daw ang bali-balita. Daw lang naman. Balita lang. Balita. Okay. Ang balita ngayon ay para lang maibsan yung medyo hindi ka namin tatantanan na ng presidente. Nagbigay daw ng catch-up plan. Loko, no? Catch-up plan. Catch-up plan para lang maayos yun. Habulin namin. Yung mga pangako namin, catch-up plan. Di sinabi ngayon ng mga... sabi ngayon ng... Hanip sa bulahan talaga yan. Sabi ngayon ng investigador. Meantime, ano mangyayari doon sa mga taong hindi nila nabibigyan ng tubig? Yun na nga, ika-catch up sila. Ngayon, sabi ng mga nag-iimbestiga, inamin nyo. Wala kayong ginawa. Ayan. Tama. Tama. Ngayon. Kaya pala 2 balikbayan boxes daw. Yung dokumento. Dokumento. But ito ngayon na mas matindi. Mayroong statement ngayon ang Prime Water. Sinabi, we will abide by whatever guidance the government. Anak ng wedding, gawin nyo yung joint venture. Bakit kailangan ng bagong guidance? We will abide by the guidance. Hindi, may lusot yung kasi, pare Jonat. Ganito yung tingin ko dyan, analysis ko. Anong lusot nun? Kaya hindi namin ginagawa yan, wala pang guidance Ang guidance nyo is the joint venture agreement. Pero, malabo So, kailangan mas malinaw na guidance. Ang ibig mo sabihin, gumawa ka ng joint venture agreement, pinalabo mo. Malabo. Sino nagpalabo niyan? Yung abogado. Abogado ng luwa.
Hindi kasama. Malabong kausap. Kasi Hindi, water district, eh, kausap mo. LGU. Water district. Hindi lang, Water district. Hindi nga LGU eh. Appointed by... No, yung water district, ano yan, mayroong election yan. Tinitira niya. Ini-elect pala yan. Ng mga consumers. Yan. Ko, lalo lumabo ito. May guidance, tapos may bagong guidance kailangan. Para daw magawa nila at saka ma-implement yung catch-up plan. Kailangan ng bagong guidance. Ngayon, sabi ngayon ng mga tao sa ano mangyayari sa amin? O sige, magka-catch up plan kayo, etc. Samantala, Meantime, may tubig ba kami? Wala. Wala kaming tubig, etc. Ngayon, kaya sila mahal pa. Humihingi sa gobyerno, anong gagawin po ninyo? Eh ngayon, ang gobyerno hindi pwedeng pumasok diyan kasi may private sector eh. Hindi ka pwedeng magbigay ng government assistance kung mayroong private sector. Bakit hindi pinapatulan ng Senado to? Ikaw naman, pare. Alam ko ang magiging blue ribbon. Ang balita rin. Ay si Senator Marcoleta. Marcoleta. Hindi ko alam kung kaya ng mga bilyar yan eh. Si Senator Marcoleta. Siya ang mag-blue ribbon. Kailangan po makita to kasi ilan na? 90? Hindi. 74. 74? At this point. And counting. Lumalaki pa. Grabe naman yun. Eh dito nga problemado na tayo sa Metro Manila eh. At Karatig Puok. No? Eh ano pa yan? Doon po mas mahihirap ang kondisyon ng mga tao doon. Sa mga hawak nitong prime water. Okay? Etong Manila Water at saka itong Maynilad. Yung Manila Water, binili na pala yung Wawa. Yes. From one pocket to another lang yun. Sila na yun. Kasi yung Wawa, Ricky Razon din yan. Sila ang nag-develop. Si Ricky Razon na po ngayon na nagmamanage ng Manila Water. Pero yung Manila Water, may mga ibang stockholders pa. Yeah. At saka listed yan. Yes. Ibig sabihin, may publiko na may hawak ng shares ng Manila Water. Ngayon, ang balita, binili na nila yung Wawa. Yes. Ng Manila Water. Kumbaga, nag-invest sila. Ito yung tanong. Kanino babawiin yung investment? Yeah, tapos na. It's part of the extension. Pare, sa mga nakausap ko, sabi nila, kinakabahan kami. Kasi itong mga negosyanteng to, malakas po silang gumamit ng tubig. Halimbawa, parin John at mall. Hindi biro ang tubig na ginagamit ng mall, Lahat ng establishment sa mall gumagamit ng tubig. Yung lahat ng toilet gumagamit ng tubig. Kumuha kayo ng mga non-water na toilet. Kaya mahal-mahal ng tubig dito sa atin. Okay? Tayo daw, sabi ng World Bank, ang pinakamahal ang tubig. Susunod sa Maldives. Maldives, wala naman silang tubig talaga. Talagang nakabote yung tubig, dinadala doon. Tayo, eto nga, ulan ng ulan, ang dami natin tubig. Pero ang mahal ng tubig dito. Ano yun, binibili yung tubig ng Manila Water tsaka Maynilad? Hindi naman siguro. You have to treat the water. Treat the water. Yun ang mahal doon. Yun ang mahal doon. Pero hindi, taon-taon. Taon-taon ang laki ng increase ng singil nila. Taon-taon ba nag-i-increase yung Oo, kasi nung panahon na Ayala may hawak ng Manila Water, taon-taon na increase. Every other din nagpapadala ng taon-taon na increase. At saka, ayon sa kontrata nila, walang lawan ng gobyerno. Kapag naka-schedule po yung increase doon sa kanilang concession agreement. Pag schedule ng increase, walang magagawa ang gobyerno. Magti-TikTok na si Patrick. Ayan. At hindi binago yung concession agreement. Gusto noon ni Presidente Rodrigo Duterte ay ibasura na yung agreement na yan, gumawa ng bago. So nagkaroon po sila ng ilang points na dapat baguhin. Ginawa ni Maynard Guevara na Justice Secretary noon, Dinribol po. Dinribol. Parang si Shea, SGA. Si Halliburton, Dinribol ng Dinribol. Wala nangyari. So hanggang ngayon, ganun pa rin yung concession agreement. At nakalagay doon
merong regular na increase. Kasi base po yan doon sa tinatawag ng return on rate base. Ano bang milagro yan? Ano bang impacto yung return on rate base na yan? Hindi natin alam. Pero based on that, regular ang kanilang increase ng rates. At ayon doon, walang magagawa ang gobyerno pag-schedule ng rate increase. Di ba? Dati Hindi ba tayo lugi kaya noon, paring go? Dati kasi very clear. Isa lang yan. 12%. Ang return on rate base. Return on rate. Hindi kasi ang dami ng components nung Dami nila nilagay. nung base na yun Naisasama nga doon yung, di ba, ayon sa mga reports, pati yung mga regalong flowers sa mga kabit ng mga tulips, executive. mga tulips. Kasama doon sa base. Tulips. Kasama doon sa base. Yun ang hindi maganda ron. Ito pare, meron ako, very interesting case. Meron isang babae, Pinay, galing na Singapore, na-pick up dyan sa airport. Robbery, 7 count, cyber. Wow. Cyber robbery, meron palang ganong kaso. Yun ang pinagtataka ko. Meron palang ganong kaso. Cyber crime robbery. Okay? Although hindi po yung sinabi yung pangalan, inaresto po siya dyan sa airport pagdating niya from Singapore. Ito yung hindi maliwanag sa akin. Anong naging kaso? Yun nga, cyber crime robbery. Pero anong ginawa niya? Hindi ko nga alam wala. Yung press release ng airport police, ganun lang. Ano yun? Nagnakaw through, to the internet o what? Para atang nangikil. Nangikil through internet. Ayun. Ayan. Blackmail. Pero nakakapag yan may nagreklamo siguro Na-pick up siya. na nakikilan siya. Ngayon, meron bang isang balita naman. Yung mga managers po ng isang pizza store, nasintensya ng sa Angono, Rizal. Ang ginawa nitong mga manager na to, kinupit yung service. Service fee. Yung po mga waiter, kumbaga, Meron sila. maliit lang ang sahod niyan, umaasa yan dyan. Oo. Yung service charge. At saka yung tip box. Tip. Oo. Akalain mo itong manager, tinira yun. Wala na bang ethics? Wala na bang... Yun ang point Actually, dito Yan ang malaking problema natin sa ngayon. The ethics in business or the ethics in life The itself. workplace. The workplace. And even in dealings, etc., nawawala na. Parang, biro mo, kapwa worker mo, titirahin mo yung kita. Dahil nasa power ka lang. Dahil manager siya. Ayan. Ngayon kakaitat mo. Kulong ka. 2 managers. Anak ng wete. At umabot sa Supreme Court Yung labanan. Ang mga nag-complain, siyempre yung mga Hindi, people of the Philippines. Criminal Hindi, pero sino yung original nag-complain? Ah, Mga worker siguro. petitioner po. Petitioner. Yung Ang mga petitioners, yung mga kasama niya kasama ata. nila sa Angono pa man. Sa to, Shakey's Wow. Ang ginagawa po nila, pinapipirma nila yung mga waiter waiters, ayan. na tinanggap nila yung pera para Ayun. hindi masita ng upper management. Ayun. Umabot na sa sukdulan yan. Qualified theft. Napuno na ang salop. Ang lupit nito ba? Palipot ng dalawa niya. At hindi lamang po sa Shakey's Angono nangyayari yan. Maraming mga horror stories kayo maririnig sa reklamo ng mga ordinary manggagawa
Na na ginagawa sa iniisahan sila ng kanilang, ng kanilang mga boss. Oo. Ano na ba nangyari dyan? Dati, yung mga boss, aalagaan ka niyan. Naalala ko yung mga boss ko noon. Oo. Ha? Sila pang nagmamalasakit sa akin. Huwag may problema ako. Ganun na ba ngayon? Iba Sana na ngayon. hindi naman. Iba Kaya na. nagagalit si Cardinal David eh. Iba na ang pag-iisip at iba na ang values. Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz. Yes. Ako po si Conrad Banal. Good morning sa inyo lahat. Galit na ang LTO. Pare, Oy, palagi nagagalit yan ah. galit na. Meron na lang po silang permanent team dyan sa NAIA. Okay. Kabahan na kayo. Yung mga public utility vehicles dyan sa NAIA, meron ng team dyan ng LTO. More LTO personnel. Random inspections. Yan. Ano kaya yung inspectionin nun? Yun na nga gusto kong malaman eh. Kung nagkaroon ng issue sa NAIA, kailangan sumausaw ang LTO. Why? What is your point? Yung pong issue ng mga taxi dyan, hindi na saklaw ng LTO yun. Kasi, Enforcement yan eh. airport police po yan. At At saka saka LTFRB. At saka PNP. PNP yung... Pero, kailangan sila kasi umepal doon. Saka ABSECOM. Kasama daw sila. Sa task force. More LTO personnel. Baka makalimutan nga naman. Kailangan daw magkaroon ng random inspection. Ang LTO. Kasi may overcharging passengers. Saklaw ba na LTO yun, pare? Hindi nga. Ang overcharging passengers, Oo. ang saklaw ng LTO, Yung kondisyon ng mga sasakyan, hindi ba? LTFRB yung fare eh. Bakit ume-epal pa tong LTO rito? Okay. Gusto raw mangyari ni Hindi. LTO chief Bigor Mendoza II. Maging discipline zone niyang NAIA. Kaya naglalagay siya ng LTO personnel. Para daw masiguro yung mga driver ay susunod sa mga reglamento. Yan na pala papel ng LTO ngayon. Ha? Kasi otherwise, kukunin namin yung lisensya nyo. Tama, magsuspindi nga ng lisensya ng mga overcharging driver. Lupit talaga si Mokal. Lupit mo, sir. Oo, malupit ka. Daig mo si Casanova. Ay, nako. Meron pa isang pare, yung chief ng customs. Nangangako po, tatapusin niya raw ang corruption. Diyan, sa Bureau of Customs, he is fully committed na tapusin na raw ang corruption diyan. Hindi kaya masyado ata mabigat yun. Mabigat. Ha? Ang suggestion ko lang kay Commissioner Nepomuceno, meron na hong lessons from the past yan eh. Yung Tatapusin ang corruption. Hindi, yung overpromise, underperform. Ikaw naman. Lupit mo naman. Ilang araw pa lang to. Hindi nga. We are going to give him Ilang time. araw pa lang. And he should be given time. Kasi alam naman yan, he has been there before, Deputy Commissioner of Customs before, and then maganda naman ang performance niya as NDR, RMC, and OCD. Ngayon, ang sinasabi ko lang, do not overpromise. Ay tatapusin niya na raw ang corruption dyan. Yun lang naman. Okay. It's just Regardless of whoever gets hurt, it's a friendly reminder. I don't need to please everybody. I only need to please one person, and that is the president. Oh, patay ka. Ayos. I think we're starting on the wrong foot, boss.
Oo. Sabi ko nga sa'yo eh. Overpromise, underpromise. Bago po yung mga salitang ganyan, dapat makakita muna. May masample lang kayo. Yan, Na big time. na big time, may masample lang kayong big time, marami po dyan, malaking mababawas dyan sa at hindi lang, both sides po, sa side ng customs at doon sa mga importers. Yung mga transacting with the customs. Yeah. I'll give you 5 names, sir. Ano? Immediately. Hindi Parang ba yan, na-expose na yung oil smugglers? Tignan na natin. In-expose na po sa Senado yan. Tignan nyo ang nangyari Ni Senator Raffy Tulfo. doon. May mga pangalan na sinabi. may listahan siya. May listahan siya. Oo. Meron bang na-follow up doon? The picture. Anong picture? Nagpa-picture. Photo op? Photo op. Tapos tumigil. Tapos tumigil. Ba't yung BOC hindi kumilos? Meron na palang... Saan nakuha ni Senator Tulfo yung listahan? Meron siya. Paano niya? Ano yun? Invento? Hindi. Kahit paano, meron na nag-casing Meron dyan. ang casing yan. O, sino yung nagka-casing na yun? BOC? Staff niya. Sino staff? Staff ni Rafi. Paano nila makikasing yung mga... Aba, ikaw naman. Siyempre, may network yan. He used to be he used to be... Ang sinasabi kasi niya, alam niya daw, nitong si Commissioner Nepomuceno, alam niya ang kalakaran dyan sa customs Yes, dahil dati na siya. Deputy Commissioner na siya dati. So, alam niya daw kung anong mga pasikot-sikot dyan. Hindi siya mawawala, in other words. Hindi po problema yung inyong kaalaman, boss eh. Ang problema po dyan yung pressure. Dahil alam na natin, napakalaki ng kinikita dyan sa aduana. Malaki ang umiikot na pera. At saka hindi Yun nga ang investigasyon sa Senado, natigil eh. At saka hindi lang ngayon yan. Panahon pa ng kopong-kopong, yan na yan. Problema na yan. Adwana na talaga yan, kaya adwana nga. Iba-iba lang kanakaran, iba-iba lang paraan. Okay. Yun daw pong, Yung oil smuggling, malaking bagay na kagad yun if you can do something about it. 30% daw yung estimate eh. Kaya, Baka ngayon, dahil sa mahal ng gaso, baka lumaki pa sa 30%. Okay? I'm sure. Ang sinasabi po ng mga oil companies, yung mga sumusunod, okay, sa reglamento, yan smuggling nangyayari doon sa laot. Yung malalaki pong tanker, isasalin yung mga gaso. Hindi na oil ngayon na ini-smuggle, gaso na. Sa mga maliliit na bangka, yung mga bangka na yon or barge or whatever, madali-dali po makasingit-singit dyan sa kung sino-sinong port. Pagdating sa port, siyempre, paano ililipat yan sa mga gasolinahan? Hindi ba itatrack yan, parin Jonat? Yes. Yung truck na yun daw, harap-harapan na sa BOC personnel. At saka sa local, sa LGU. Dumadaan lang dyan, okay lang. Ano yun? May usapan na? Ano yun? Kasi hindi pwedeng hindi dumaan sa BOC dahil dadaan sa truck. Yung mga ibang port naman na hindi pwedeng yung ordinaryong shore, hindi po pwedeng pumunta ang truck doon. So saan pupunta yung magdadala ng smuggled na fuel? Saan pupunta yung para kunin yung sa mga barges? Hindi ba sa mga pier? Port or subports. Oh. Hindi na yung masawata dahil yung local government ang anti-trade. Really? Baka kailangan na dyan. Naalala mo yung case ni Al Capone? Yung untouchables? Yes. Dahil sa sobrang corrupt na Chicago Police, judiciary, politicians, lahat. yung na yung FBI nagtayo sila ng grupo The untouchables. na hindi makukorrupt. At saka national ang dating ang national. Ayan ang humabol. Yan. Baka yung kaso na yan sa BOC, kailangan merong ganon. Baka magtayo si commissioner. Baka? Baka. Dapat independent sa customs, pare. Hindi, kaya pwede nilang gamitin yung anti-agricultural. Naalala ko noon, kinakatakutan niyang EIIB. Panahon ni Joe Almonte.
pinakatakutan yan. Although meron din daw mga kumikita doon sa loob. Pero at least yun. Ang laki po na nabawas. Okay, sa smuggling. Ba't nawala ba yon? Nanalo na yung mga smuggler, Labi. Natalo yung mga ano eh. Isa pa po solusyon dyan, actually, if you computerize everything. Kasi pag computerize na lahat dyan, kung ano yung figure na nanggaling sa labas, yun na yung mag-a-apply dito sa Bureau of Customs. Kasi may bill of lading, i-input mo naman yan. Doon po nagkakapalitan eh. Kung computerize yan at hindi mo mababago, kahit nasaan kang sulok ng customs, hindi magbabago yan. Ang problema, hindi nga nagbago, pero kung hindi na dadaan doon sa system, yung oil smuggling, hindi naman dumadaan yan sa system. No? Yung mga ordinary smuggling siguro, ng technical smuggling, mahuhuli mo doon. Pero yung oil smuggling, yung actual physical smuggling, kailangan po dyan police work. Di ba yun? Hindi ba? Hindi kailangan ng ano dyan, Yung sa electronics. yung sa electronic, yung sa computerization, tintan lang ho ninyo yung mga baka mamaya merong mga na dyan. Kasi meron talaga effort. Matagal na yan panahon pa ng kopong-kopong, nagkaroon ng computerization plan, program. Sa customs? Customs at saka BIR. Okay. May narinig ka na ba na ayos nila yun? Wala. Ayun. Pero every year, nasa budget nila yan. Why? Kasi, ginigame yun eh. Gaming. Ginigame. Ginigaming nila yun. Alam niyo po, magkano lang ang mga collection natin? In a heavy importation, despite heavy importation, And a heavily importing country, ano lang ako, last year ang collection natin, 900 billion. sa customs. Customs. Ay, hindi umabot ng trillion man lang. Grabe ang importation natin, daan-daan. Trilyon. Agriculture pa lang yan. Trilyon ang importation natin po. Okay? Sa VAT pa lang di ba? Pero nagtataka ako, bakit 900 billion lang? At saka pinagmamalaki pa ng Bureau of Customs. Kasi napakababa ng target na sineset dyan. Tapos, panaka-naka, meron mga nahuhuli. At yun yung laman ng press release, parin Jonat, di ba? May nahuling ganito, ilang bilyon and everything. Parang lumalabas na napakadami ginagawa ng customs. Ganon. Ang tawag po dyan sa trabaho namin ni Parin Jonat, ang tawag po dyan cosmetics. Yes. Para mini-make-upan mo yung pangit. Magmumukhang maganda na. Suggestion lang kay Commissioner Nepomuceno, wag na pong ganoon. Yung cosmetics na kasi pinagtatawanan yung customs sa labas ng Bureau of Customs, sa mga business, coffee shop, mga businessman, pag nag-uusap, pinagtatawanan kayo, press release, na-overshoot yung revenue target, may mga nahuling ganito, puro press release, alam naman nila, katakot-takot na dayaan na nangyayari dyan. Oo. So, pinagtatawanan lang kayo. Go lightly on the coloretes, boss. Ayan. Kasi, pangit yung masyado kang makolorete, masyadong mukha mo. Baka lalo pumangit. Baka lalo kang pumangit. Tsaka magmumukha kang patay. Oh. Yung patay kasi ang kakapal ng makeup niya. Light lang, light. Aray ko. Light lang, boss, light. Meron akong gustong isingit, parin Jonat. Ang sabi po ng UN, kailangan daw po ang buong mundo matuto na tanggapin ang mga mainit heat waves kung tawagin. Oo. Across continents. World Meteorological Organization, WMO. Ang mga heat waves daw po, talagang madalas na mangyayari ngayon. Dahil sa climate change. Aray ko. Di sa atin yung heat wave. Heat waves at saka yung mga Bagyo. na matitinding bagyo.
Paano tayo maghahanda ron? Tanungin natin si Commissioner Nepomuceno kasi siyang nanggaling dyan. OCD. Ang hirap naman nun, pare, sa ordinaryong tao. Kasi yung baha, paano? Lalo na kung malapit ka sa ilog, malapit ka sa dagat, ano mangyayari sa'yo? Aasa na lang ba tayo sa sa evacuation? Mga ganon. Ganon ba ang solusyon natin? Wala bang yung Climate Change Commission? Wala naman tayo naririnig doon no? Wala pa. Wala pa? Ibig sabihin may inaasahan kang maririnig. Meron. Kasi nagbago na magkakaroon ng ganon. Oo. At saka it will be hosted by the Philippines, yung fund, yung Climate Change Fund. Aha. Climate Mitigation Fund. Kasama lahat yan sa kabuhayan natin yung climate change. Pati sa pagpaplano natin ng tuloy yung mga matataas na lugar dito sa Metro Manila. Grabe ang taas ng presyo ng lupa, lote. Yes. Yung mga Papunta traditional bahain, grabe, hindi rin Nakita wala mo nga nangyayari. tsaka the way we engineer our roads, our structures at lahat, kailan ayusin ng mabuti? Tagulan na ngayon bahain na Doon daw sa Parañaque, yung mayor, lumabas at naglilinis ng mga imbornal. Pakitang tao. Ngayon pa. Pakitang tao. Hindi mo naman kailangan lumabas Mag-utos ka lang. Mag-utos. Parang si Isko sa Manila naman. Divisoria daw, daming basura. Hindi nagbayaran Anong hindi nagbayaran? Ano ibig sabihin? Hindi nababayaran daw yung mga haulers. Service contractors. Yes, yung mga- Akala ko hindi nagbayaran nung binenta yung Divisoria Market. Tapos yun. Ano tapos yun? Nangyari yun Hindi yun ang... Kaya siya galit kasi yung bumili ng Divisoria Market, natatambakan ng basura. Ano kaya ibebenta nito ngayon? Wala pa, no? There is gold in waste. Recycling. Yung DNR, tahimik na tahimik ngayon. Walang press release Hindi, we'll wait. Dati, araw-araw may press release yan Nung panahon ni Science Base. Let's give him time. Who? The new, DNR Secretary. Para? To collect his thoughts and... Ganon. Tapos may lumubog na naman na oil tanker dyan sa may Romblon. Ano yun? Disaster na naman yun. Marine disaster na naman. Yeah. Anong gagawin ni SEC? Okay. Saka PCG. Ano kaya? High climate change, babagyo, malaking bagyo. Heatwave. Tapos pag-init, sobrang init. Grabe. Anong solusyon? Meron ba tayo? Wala. The world is... Para nagiging helpless ako pag ganyan. Hindi. The world is turning, on its, mahirap. It's too big for us. Climate change. Climate change. Buti pa ayuda na lang. Oh. Finally, yung pong PITX, Parañaque Integrated Terminal Exchange. Napansin ng COA, sobrang mahal daw yan. Additional 2.2 billion ng project cost na babayaran ng lahat ng mga mananakay. Ang sabi po ng COA, DOTR, pakitignan ulit, pakireview yung costing niya ang PITX. Okay? Mukhang pinayagan lang naman ng DOTR di ba? Yung pong 2.2 na yon, kaya daw ginastos yun, 2.7 lang dapat to ba? Parang gano'n 2.7 billion lang, naging 4.9, may 2.2 billion na additional. Sabi po nung gumawa niya na private company, yun daw additional para sa commercial buildings. Yan. Yung commercial buildings na yun, dapat sila mamuhunan doon
Dahil yun yung kita nila doon eh. Yun yung enabling component. Eh bakit charge pa rin sa atin? Cost pa rin ng PITX. Meron Yun daw, na sinasabi ng COA. meron daw naman share. I-charge sa atin yung buong cost eh. Di ba? There will be a sharing Kung arrangement. kikita kayo dyan, commercial yan, di ba? Dapat kayo mamuhunan. Eh bakit kasali sa cost na babawiin nila? Kasi yung cost ng PITX, babawiin yun eh sa atin. Yes. Yun ang sinasabi ng COA. Kaya DOTR, kung hindi man kayo kabakas dyan, pansinin nyo na yan. Do something about it. So DOTR, pakinggan nyo yung COA, do something about it. Para namang hindi suspicion ni Parin Jonat, kabakas kayo dyan. Meron daw silang share. Ayun. Government share. Ganon. Sinong government? Individual share yun. Sa ngalan mo ni Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Karambola, Ali, Channel 23 at DWIZ 882, pare. Oh. Yan na. Kita mo yan, maulan pa yan. Ang matindi. Mantakin mo kung wala pang ulan yan. Oo. Kita mo. Sikip-sikip. Sige, ang ibang dating. Best dress pa rin. Oo. Ang ating award-winning broadcast journalist, Dennis Antinor Jr. sa Ronda Pilipinas. Carambola.